Tayo po ay magpapatuloy dito sa aking series dito sa James na kung saan ay pinamagatan kong Practical Christianity. And our passage this evening ay makikita po natin sa James chapter 1 verses 19 to 21. So please open your Bibles to James chapter 1 verses 19 to 21. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Know this, my beloved brothers. Let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger, for the anger of man does not produce the righteousness of God. Therefore, put away all filthiness and rampant wickedness and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls. Let us pray. Ama naming Diyos na nasa langit, patuloy na hinihingi po namin ang inyong tulong sa inyong mga salita. Hinihiling po namin ang illumination or enlightenment ng inyong banal na espiritu sapagkat kung hindi niya po kami paliliwanagan ay hindi po namin ito mauunawaan dahil po sa aming mga kahinaan. Nawa Panginoon, pagpalain niyo po ang inyong mga salita at ito ay magbigay ng luwalhati sa inyo at ito ay magdulot ng edification sa amin bilang mga mananampalataya. Maluwalhati po kayo, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Alam natin na si James ay sumusulat dito sa mga Kristiyano sapagkat sila ay tinukoy niya na mga minamahal na kapatid or beloved brothers. Makikita natin yan dito sa chapter 1 verse 2 na tinawag niya silang brothers. And also in verses 16 and 19, they are called my beloved brothers. So ibig sabihin, itong mga sinusulatan ni James dito ay mga Kristiyano. Sila yung mga tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo. At bilang Kristiyano, alam natin na pinag-aralan natin na sila ay dumadaan dito sa iba't ibang mga pagsubok. They are experiencing, sabi nga dito, various trials. Kaya si James ay sumulat sa kanila upang sila ay tulungan kung paano harapin ng tama ang mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan sa paraang ito ay magiging kapakinabangan sa kanila. So kung maalala nyo, ang central theme din ng aklat na ito ay pagsusulit para sa isang tunay na Kristiyano. Ang sabi nga natin that genuine faith transforms lives and produces good deeds. That is true faith is a faith that works. Yung totoong pananampalataya ay pananampalatayang gumagawa. Yan naman ang sinabi dito sa chapter 2 verse 14. Ang sabi ni James, what good is it, my brothers, if someone says he has faith but does not have works, can that faith save him? And even sa Matthew o sa chapter 2 verse 17 ng James, so also faith by itself, if it does not have works, is dead. So ang unang pagsusulit na tinignan natin dito ay makikita natin o nakita natin sa verses 2 to 12 ng chapter 1. Ito ay patungkol sa tugon ng isang mananampalataya pagdating sa pagsubok. At yung pangalawang pagsusulit dito, yung tugon naman ng mananampalataya dito sa verses 13 to 18, patungkol doon sa mga tukso na kanyang kinakaharap. At ngayon ay andito tayo sa pangatlong pagsusulit dito sa verses 19 to 17, patungkol naman ito sa tugon ng isang mananampalataya sa salita ng Diyos.
ang tugon ng isang mananampalataya doon sa salita ng Diyos. Dalawang mahalagang katotohanan yung makikita natin dito bilang isang tunay na tanda, no? Isang tanda ng isang tunay na mananampalataya. Una, ang kanyang tamang pagtanggap sa katotohanan ng salita ng Diyos. Pangalawa, yung kanyang tamang tugon doon sa katotohanan ng salita ng Diyos. O kanyang pagpapasakop, pagsunod sa salita ng Diyos. Well, sa unang tingin, parang yung section na ito ay hiwalay sa mga unang exhortations na ibinigay ni James sa mga previous verses na binanggit niya dito. Ngunit kung titignan natin ng mabuti, makikita natin na ito ay konektado pa rin dun sa previous and sa mga following verses. Makikita natin yung connection dyan. Halimbawa na lang dito sa verse 18, yung salitang word. Binanggit dito sa verse 18, yung salitang word na of His own will, He brought us forth by the word of truth. And then dito sa verse 21, binanggit niya rin yung salitang word din. Ito ay konektado dito sa binanggit niya sa verse 18. And then makikita din natin dito sa verses 22 to 23, ang sabi dito, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks intently at his natural face in a mirror. So, previously, yung word, yung salitang word o yung term na word ay makikita natin, it is connected dito sa mga sumunod na mga talata. So dito ay ipinapakita ni James na ang parehong susi sa pagtugon ng isang mananampalataya sa mga pagsubok at tukso ay makikita sa kanyang pagtanggap at reaksyon sa salita ng Diyos. Ngunit ano bang ibig sabihin ng gamitin ni James yung term dito na word? Sa tingin ko ay dalawang bagay. Una, yung binanggit niya na word sa verse 18, ito ay sumasalarawan sa karanasan ng kapanganakang muli o sa tinatawag nating regeneration. Ang word of truth dito ay na binanggit ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Nang ikaw ay maborn again, God caused it to happen by means of the word of truth. So yung katotohanan ng salita. Yan din ang sinabi ni Peter sa 1 Peter chapter 1 verses 23 and 25. Ang sabi dito, since you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and abiding word of God. And this word is the good news that was preached to you. So ang salita na naging daan upang ang isang tao ipanganak na muli ay ang good news na naipangaral sa atin. Pangalawa na ibig sabihin ng term dito na word ay tumutukoy sa buong kapahayagan tungkol sa kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang ginawa para sa atin kay Kristo. Kaya maaari itong tumukoy sa mga salita na sinabi ni Jesus at sa nasusulat sa salita ng Diyos, yung Biblia. So yung talata sa verse 18 na word of truth at implanted word sa verse 21 ay kapwa tumutukoy sa kapahayagan ng Diyos, ang kabuuan ng kanyang pagpapakilala sa kanyang sarili, kung sino siya at kung ano ang kanyang likas, kung sino si Jesus at kung paano tayo dapat mamuhay bilang mga mananampalataya. So dito, una ay tinukoy ni James ang tamang pagtanggap o pagyakap sa mga salita ng Diyos. At yan po ang titignan natin ngayong hapon na ito, ngayong gabing ito. At sa mga susunod, sa kalooban ng Panginoon ay ang tamang pagtugon naman sa kanyang salita. Well, familiar tayo sa decisionism. Diba? Ang kaligtasan ay nakabase sa personal mong desisyon na tanggapin si Kristo sa iyong buhay. Madalas natin ito ma-witness, especially sa mga youth camp. Naalala ko yung mga karanasan ko
pagdating sa youth camp, hindi ko alam kung ilang papahayag ako ng salita doon, hindi ko alam kung sino yung mga nagtaas ng kamay, no, kung ilan. Marami akong kasalanan sa Panginoon dito sa doktrina na ito. Pero madalas natin mawitness nga ito, especially doon sa mga youth camp o sa mga evangelistic na gathering. Pagkatapos ng mga gawaing ito, yung mga umattend doon, they are on fire, no, sa Panginoon. They are reading His Word, sharing His Word, attending church services every week. Ngunit kung mapapansin ninyo, as time goes by, habang tumatagal, nagiging boring na sa kanila ang church. Nagiging boring na sa kanila ang salita ng Diyos. At unti-unti silang lumalayo sa mga company ng mga Christians. Mas na-enjoy na nilang kasama yung mga worldly friends nila, doing the things of the world. Ngunit kapag tinanong kung sila ay Kristiyano, sasabihin nilang, yes. Why? Because at some point of their lives, they accepted the Lord Jesus Christ. Pero ang mahalagang tanong ay nung tinanggap niya si Jesus, nung sinabi niyang nagkaroon siya ng relasyon sa Panginoong Hesukristo, yung mga ebidensya ba ng pagbabago ng puso ay nanatili sa kanya? Patuloy ba ang taong ito na nagpapailalim o nagpapasakop sa mga kapahayagan ng salita ng Diyos? Patuloy niya bang tinatanggap yung mga katotohanan, yung authority ng Scripture? Because a true disciple of Christ, when he hears God's word, has an affection for its truth and a desire in his heart to obey it. Dahil isa sa mga ebidensya ng isang tao ay totoong Kristiyano ay ang kanyang pananabik sa salita ng Diyos. Katulad ng isang bagong panganak na sanggol na hindi kailangang turuan na uminom ng gatas ng kanyang ina kapag siya ay nagugutom. Ganon din sa isang taong anak ng Diyos. Hindi niya na kailangang turuan na manabik o magutom sa kanyang salita. Well, my message for this passage na binasa natin ay ito. Since God has truly regenerated us through His Word, then we ought to cultivate hearts that receive that same word with humility. Or pwede natin sabing, if God has truly regenerated us through His Word, then we ought to cultivate hearts that receive that same word with humility. Ang spiritual growth ng isang mananampalataya, especially sa gitna ng mga pagsubok, ay nagsisimula sa tamang pagtanggap sa salita ng Diyos. It begins with a right reception of the Word of God. Maaring palagi mong napapakinggan ang pangangaral ng salita ng Diyos. May mga verses ka na memorize. Ngunit kung mali ang iyong pagtanggap, ay hindi ka rin makikinabang dito. Kaya ditong sinasabi ni James ay kung paano ito tatanggapin ng tama. Dahil bilang mga ipinanganak na muli, bilang mga, sabi natin, born again Christian, mga reformed na ng salita ng katotohanan, bagaman automatic na makikita natin yung pangangailangan natin sa salita ng Diyos, ngunit hindi automatic na alam na natin kaagad kung paano tutugon ng tama sa salita ng Diyos. Automatic that you know that you need the Word of God, na kailangan mo ito, nagugutom ka dito, nananabik ka dito, pero yung pagtanggap ng tama ay kailangan mong matutunan. Well, how should one properly receive the Word of God? Paano nating tatanggapin ng tama yung salita ng Diyos? Dito, ipinakita ni James na una, receiving the Word with submission. That is my first point, no? Receiving the word with submission. Yung salitang binanggit dito na know this ay tumutukoy pabalik sa verse 18 na sa binanggit na word of truth na nagbago ng puso ng mga mananampalataya at yung katotohanan na sila ay first fruit among His creatures.
Sa puntong ito, sinasabi ni James na dahil naranasan nila ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, by giving them new life in Christ, they are to continually to submit to His Word. So dahil ikaw ay ipinanganak na muli, you are transformed by this Word of truth, you are to continually submit to His Word. Hayaan ng gawa ng salita ng Diyos na kumilos sa iyong sa iyong buhay. Dahil ang salita ng Diyos ay hindi lamang ibinigay para sa kaligtasan ng isang tao. Ito din ang sabi sa 2 Timothy 3 verses 16 to 17, profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. So sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos, ang ating mga puso ay patuloy din na nauudyukan upang tayo ay makasunod sa mga katuruan at katotohanan nito. Dito ay makikita natin ang 3 utos para sa mananampalataya na handang tanggapin ang mga ito ng may pagpapasakop. Unang sinabi ni James dito is, we must be quick to hear. We must be quick to hear. Alam niyo po, sa Jewish church, o sabi natin sa mga gathering nila noon, wala pa naman silang, bukod sa Old Testament, wala pang canonical scriptures ng mga panahon na yon. At kapag sila ay nag-gather, ito ay naiko-communicate in an oral way. No? May nagsasalita sa kanilang harapan. Kaya dito, sinasabi ni James, kapag naririnig mo ang pangangaral ng salita ng Diyos, you must be quick to hear. Anong ibig sabihin ng talatang quick to hear? Hindi nito sinasabi na maging good hearer ka lang, o sabihin nating magtiis ka lang na pakinggan ang pangangaral ng salita ng Diyos, matatapos din yan. Ang ibig sabihin nito ay hindi lang para marinig, kundi para maunawaan yung narinig. Hindi lang para marinig, kundi para maunawaan ang narinig. Dahil ang sabi sa Proverbs 18 verse 2, a fool takes no pleasure in understanding, but only in expressing his opinion. Yung isang hangal daw po, ang concern, wala siyang concern na maintindihan yung sasabihin ng iba. Ayaw niyang intindihin. Ang concern niya lang is yung ma-express yung kanyang opinion. Ang mga tunay na mananampalataya ay hindi ganoon. Pag usang tunay na mananampalataya ay sabik na makinig ng salita ng Diyos, nananabik na basahin ito, at nagnanais na matutunan ito. Ang sabi nga ni MacArthur, kapag ang isang mananampalataya ay pinagpala, pupunta siya sa salita ng Diyos upang maghanap ng mga passages ng pasasalamat at papuri. Kapag siya ay balisa, pupunta siya sa salita ng Diyos, lagahanap siya doon ng comfort, ng strength, ng encouragement. Kapag siya ay dumadaan sa mga pagsubok, pupunta siya sa salita ng Diyos. Naghahanap siya doon ng karunungan, ng gabay. Kapag siya ay tinutokso, pupunta siya sa salita ng Diyos. Hinahanap niya yung mga pamantayan ng Diyos sa kabanalan at katuwiran upang magkaroon siya ng lakas para labanan ang tukso. Alam natin yung pinakamahabang, bagaman walang chapter yung Psalm, no? Pero sa Psalm 119, ito ay naglalaman ng 176 verses. At bawat talata na mababasa natin dito ay nagpupuri sa salita ng Diyos at nagpapahayag ng kagalakan ng salmista, ng mga awit sa kanyang mga salita. Makikita natin yung kanyang pananabik, especially dito sa verse 131. Ang sabi dito, I open my mouth and pant because I long for your commandments.
ako'y nananabik sa iyong kautusan, sa iyong mga salita. Ang sabi ni David patungkol dito sa commandments ng Diyos, sa Psalm 19 verse 10, sabi niya, more to be desired are they than gold, even much fine gold, sweeter also than honey and drippings of the honeycomb. Yung be quick to hear, nagsasabi na ito na suriin natin ang ating mga puso kung tayo ba ay nagagalak sa salita ng Diyos. Ikaw ba ay nananabik sa salita ng Diyos? O kapag narinig mo ang kabahayagan ng salita ng Diyos, ay nagtitiis ka lang at sinasabi mo na matatapos din to. Mamaya, parang isang kalayaan, parang kalayaan para sa iyo kapag natapos na yung preaching. Pag matatapos na, na excited ka na. Hindi ganun ang tunay na mananampalataya. Paano ba tayo dapat makinig ng salita ng Diyos? Si Roland Hill, isang Welsh preacher, isang araw siya ay binisita ng kanyang lumang kaibigan at sinabi sa kanya na 65 years na ngayon nung una kitang marinig mag-preach. Naalala ko pa yung text at part ng sermon mo. Kaya tinanong siya ni Roland Hill, ano yung part ng sermon ang naalala mo? Ang sabi niya, sabi mo, may ilang nakikinig ng preaching o ng salita ng Diyos at pihikan pagdating sa pangangaral o pinapangaral ng isang pastor. Ang sabi niya, ipagpalagay nating pupunta ka sa pagbasa ng huling habilin ng iyong kamag-anak. At yung huling habilin na yon, ine-expect mo na mayroon kang pamana, mayroon kang makukuha. Sabi niya, hindi mo man matandaan kung paano binasa ito ng lawyer, pero matatandaan mo bawat salita na binigkas doon. Bakit? Because you are expecting something. Ganyan din dapat, sabi niya, ang tamang pakikinig natin sa Ebanghelyo o sa pangangaral ng salita ng Diyos. Whenever the word of God is preached, let us always expect na mayroon tayong makukuha, na mayroong para sa atin. That God has prepared something for us. Na kung saan ay magagamit natin throughout this week. Well, ang problema sa panahon natin ngayon ay sobrang busy natin. Paminsan wala na tayong oras para magbasa at magbulay-bulay sa salita ng Diyos. Ang sabi nga ay napupuno ang ating schedule. Pero inaalisan tayo ng kakayahang makinig sa anumang humihiwalay sa ating mga mga sariling Diyos-Diyosan. Ano yung dahilan ng pagka-busy natin? Minsan, we are workaholic, no? Sobrang daming gawain, sobrang daming trabaho. Pero madalas, nandyan ang social media na nagpapaikli ng ating concentration at nagpapaikli ng ating comprehension. Hindi ba't sa Facebook, nandyan yung Reels? At yung Reels, ilang seconds lang naman yan eh. Minsan 1 minute lang yan, ang alam ko, no? Or sa YouTube, yung shorts. And iba't ibang topic yung binabrowse mo. And because you are watching different topics, halo-halo na. Wala ka ng concentration sa isang topic lamang. Pero pansinin nyo, kapag babad ka sa social media, kapag Reels, papanoorin mo yan. Pero kapag nakita mong 20 minutes, tapos explanation ng nating doctrine, o 30 minutes, tapos preaching, auto skip yan. Ito yung nagpapaikli ng ating concentration. Ang sabi nga, we are easily distracted. Kaya pagdating sa pakikinig ng salita ng Diyos, we can't concentrate. Ang sabi nga ni Tony Reinke sa kanyang libro na
12 ways your phone is changing you. Sa panahon natin ngayon, we are so addicted to distraction. Sobrang addicted natin doon sa distraction. Sabi nga, niya, the more addicted you become to your phone, the more prone you are to depression and anxiety, and the less able you are to concentrate at work and sleep at night. Si Myra, nung kahapon, sabi niya magpapahinga siya, no? Pero sabi niya, nung nag-cellphone na siya, hindi na siya nakatulog. Sorry, May. Alala ko lang. Hindi na siya makatulog. Ganun yung ginagawa ng phone. And yung problema dito, ito yung sinabi ni R. Kent Hughes. Basahin ko po sa inyo. Bible reading, the primary source for God's Word is in jeopardy. For not only do people have trouble concentrating, but films and videos are the primary way many learn. The written page is too tame to hold their attention. Devotions likewise suffer. The devotional prayer for the modern man is, Lord, speak to me. You have 60 seconds. Kaya dito sinasabi ni James, when we hear the word of God, we must be intentional. We must be eager and attentive because it is the word of God. Dahil yun ay salita ng Diyos. Ang pangalawang command dito is we must be slow to speak. Hindi pinagbabawal ni James na mag-interact tayo sa salita ng Diyos o magtanong upang ito ay maunawaan. Sa halip ay sinasabi niya, yung mga taong hindi kailanmay tumahimig sa harap ng Panginoon. Ano ibig sabihin? Kapag ang salita ng Diyos ay narinig ng taong ito o nabasa at ito ay sumalungat sa kanya, andun kaagad yung justification. Mabilis makipagtalo sa Panginoon. Ngunit sinasabi ni James dito, we must think carefully before we speak. I remember yung churchmate ko dati, ang sabi niya, think twice or thrice before you speak. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang natural tendency natin pagdating sa salita ng Diyos ay kabaliktaran nito. We are often slow to listen and quick to speak. Maraming mga conversation ang nauuwi sa wala dahil simpleng dahilan. Ang bawat isa ay mas nakatuon. Saan? Sa kung ano ang gusto nilang sabihin. Kaysa sa pakikinig sa sinasabi ng iba. Kaya dito sa konteksto, ang being slow to speak ay hindi lamang tungkol sa hindi kaagad pagsagot, kundi tungkol din sa pag-iwas na masyado tayong nakatutok sa sarili nating inihisip habang may ibang naghahayag ng salita ng Diyos. We can truly hear God's voice kung yung isip natin are filled with our own opinions. That's why we need to be quiet, not just on the outside, but also on the inside, in our thoughts, in hearts. Kapag dumating na yung oras nating maghayag ng o magsalita, sinasabi dito, we should think carefully about what we say. Tama na dapat lagi tayong maghanap ng pagkakataong magbasa ng salita ng Diyos, makinig sa mga turo at pangangaral at makipag-usap sa kapwa mananampalataya. Pero kapag tayo naman ang may pagkakataong magturo, magpaliwanag o mangaral, kailangan nating maging maingat at responsable. Kailangan ang sinasabi natin ay hindi lamang totoo, kundi nagbibigay din ng kapakinabangan sa iba at naluluwalhati ang Diyos. So, ang pangatlong command dito is we must be slow to anger para sa mga magagalitin.
Well, ang tinutukoy na anger dito ay hindi lang basta galit, kundi yung galit na kinikimkim sa loob. Yung tahimik pero malalim na sama ng loob. Yung tinutukoy na galit dito. Sinasabi ni James na kapag narinig mo ang pangangaral ng salita ng Diyos, at ito ay hindi tugma sa paniniwala mo, o kaya naman ay tinatamaan ng kasalanan mo, huwag kang magtanim ng hinanakit. Huwag kang magalit. Huwag sumama ang iyong loob. Yan ang tamang tugon. Pagdating sa salita ng Diyos, you must be quick to hear and slow to speak. Hindi yung tinatanggihan mo o ayaw mong tanggapin. We must submit to the Word of God. Ang sabi nga ni Simon J. Kistemaker sa kanyang commentary, when we permit anger to guide us, we are no longer guided by the law of God. Sinite niya yung Proverbs 29 verse 22, an angry man stirs up dissension, and a hot-tempered one commits many sins. Sabi niya, instead, the believer ought to control his temper, pray for wisdom, and keep the law of God. Di ba? Kapag sumama na ang loob mo sa salita ng Diyos, you can't hear. Hindi mo na mauunawaan yung kanyang salita. Well, dahil ang pinag-uusapan natin dito ay ang pakikinig at pagtuturo ng salita ng Diyos, kasama rin dito ang galit sa mga taong nagtuturo ng katotohanan o sa mga taong nagtatama ng mali gamit ang salita ng Diyos. Yung tanong dito ay, paano ka tumutugon kapag ang salita ng Diyos ay sumusuway o nagpapakita ng iyong mga kasalanan? Sinasabi mo ba sa isip mo na, anong karapatan ng taong ito para sabihan ako ng ganyan? I remember yung story ng isang pastor, although hindi reform yung church na yon. Siya ay nangaral, o lagi naman siyang nangangaral kasi siya yung pastor, pero may one time naturo siya na nasaktan yung isang member niya. Dahil para siyang pinapatamaan, dahil para siya yung tinutukoy ng pastor. Yung member na yon ay mas may mataas na position sa church. And then one time, nagulat yung pastor, bakit wala nang budget sa allowance niya? Sa kalaunan, hindi na siya nakakapayad ng renta ng bahay. Hindi naman natin gawin sa pastor natin yan. Ang pusong handang makinig sa salita ng Diyos ay o nagagalit sa Diyos. Sa halip siya ay nagpapakumbaba at nagpapasakop sa kanyang kalooban. Ang sabi nga, if we have an angry or argumentative attitude when we hear God's word of truth that displeases or rebukes or confronts us, no, we are not likely to retain what truth we do hear, and then even less likely to be affected by it. For the anger of man does not accomplish the righteousness of God. Yan ay hindi nakalulugod sa paningin ng Diyos. Well, if you want to grow in righteousness, huwag mong labanan ang salita ng Diyos. Pagkus tayo ay magpasakop dito. When the word of God rebukes you, repent. Kapag sinabi ito ng salita ng Diyos, itama mo ito. Hingin mo ang tulong niya para maitama ang kasalanan na iyo. Well, pangalawang puntos dito is receiving the word with humility. Ito ay yung conclusion ng section na ito. Ang walang kontrol sa dila at sa galit ay humahantong sa matinding pagkakasala at paglayo sa Diyos. Kaya dito, si James ay nag-utos ng pangangailangan ng espiritual na paglilinis upang ang salita ng Diyos sa anumang anyo
binabasa man o pinapahayag, ay magkakaroon ng kapakinabangan sa buhay ng isang mananampalataya. Sinasabi ni James dito na sa halip na magalit ang isang Kristiyano when they hear or read the Word of God, they should put away all filthiness and rampant wickedness. Yung phrase na put away ay isang metaphor na tumutukoy sa pagtanggal ng isang uri ng kasuotan at magsuot ng panibago. So dito ay inuutos ni James na alisin ang lahat ng moral na karumihang nagpaparumi sa kanilang kaluluwa at isantabi ang anumang kasamaan na sumisira sa kanilang buhay. At palitan ito ng mga biblical na mga katangian. I remember yung sinabi ni Pastor Noel dati, sabi niya, the only way na magbago ang buhay ng isang Kristiyano o yung key is to put away your old traits na ginagawa mo before and put off and put on. Halimbawa, ikaw ay nagnanakaw dati, di ba? Hindi ko naman sinasabing nagnakaw ka, no? Ako kasi nagnakaw. Hindi mo lang ititigil yon. Bagkus, sabi ni Pablo sa Ephesians, ikaw din ay maghahanap ng trabaho. At sabi niya, hindi ka lang naghanap ng trabaho, papalitan mo yun ng magandang katangian. Ikaw din ay tutulong sa nangangailangan. Sa paraang iyon, unti-unting mababago ang buhay mo bilang isang mananampalataya ni Kristo. Well, yung put away, makikita natin sa iba't ibang bahagi ng Biblia. For example, in Ephesians 4 verse 22, ang sabi, put off your old self. And then in verse 25 ng chapter 4 ng Ephesians, therefore having put away falsehood. Sa verse 31, let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you along with all malice. Sa 1 Peter 2 verse 1, so put away all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander. And in Hebrews 12 verse 1, di ba sabi, let us all lay aside lahat ng mga kabigatan at mga kasalanan humahad lang sa ating pagtakbo. So dito, inuutos ni James na alisin ang lahat ng moral na karumihang nagpaparumi sa kanilang kaluluwa at isantabi ang anumang kasamaan na sumisira sa kanilang buhay. Hindi ba't kapag tayo ay aalis, sabihin natin nandun tayo sa isang gathering at yung damit natin ay, sabihin natin nadumihan, nalagyan ng mantsa. Kung may extra ka, ito ay iyong papalitan. Pero kapag wala kang extra, gagawin mo ang lahat ng paraan para itago yung dumi na yun. Bakit? Dahil nakakahiya. Ganyan din dapat nating tignan. Ganyan din dapat natin yung maramdaman natin sa kasalanan. So ang sinasabi ni James dito, ituring mo yung kasalanan bilang karumal-dumal, all filthiness and rampant wickedness. Hindi lamang yung mga malalaking kasalanan, hayag na nakikita, kundi maging sa tinatawag na mga maliliit na kasalanan or small sins o petty sins. Dapat nating alisin ang bawat bakas ng kasalanan sa ating mga buhay. Sapagkat kung hindi natin gagawin ito, ang sabi ni James, ang salita ng Diyos ay hindi magagawa ang layunin nito sa ating mga buhay at hindi makakapanahan sa ating mga puso. Marahil, ang sabi ng isang commentator, sa panahon natin ngayon, ang pangunahing dahilan kung bakit maraming Kristiyano ay hindi malugod na tinatanggap ang salita ng Diyos, hindi ito binabasa at hindi ito pinag-aaralan, ay dahil masyado nang nababahiran ng moral na karumihan at kasamaan ang kanilang pamumuhay. Masyado na nakababad sa ibang mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon.
Sabi halimbawa sa telebisyon, sa mga pelikulang hindi nagtuturo ng maganda, sa internet, hindi maayos at nakalulugod na relasyon sa Panginoon. Maraming mga compromises tayong pinapalagpas. O marami tayong kinukompromiso pagdating sa salita ng Diyos. Well, hindi ko sinasabi na masamang manood ng TV. Hindi ko sinasabing masamang mag-cellphone, mag-social media. Ngunit kung babad ka dito at wala nang ibang hawak kundi ang gadget mo, dadaling ka nito sa kapahamakan. Minsan ang hirap makawala when you're so addicted. Paggising mo sa umaga, where's my cellphone? Check. May like ba sa Facebook? May like ba sa post ko? May nag-message ba? Buksan ng email? O kung ano mang binubuksan. Sabi nga ni Tony Reinke, di ba binanggit ko kanina, sobrang mahal natin yung distraction sa panahon natin ngayon. Sometimes, ang hirap nang baguhin ulit yung sistema, hindi ba? Nung way of life natin because we become so addicted pagdating sa cellphone, pagdating sa gadgets. Ngunit bilang mananampalataya, we have hope in Christ. Yung ganda ng sinabi ni Tony Reinke dito sa kanyang libro. The answer to our hyperkinetic digital world is the soul-calming sedative of Christ's splendor. Beheld with the mind and enjoyed by the soul, the beauty of Christ comes and roots our deepest longings in eternal hopes that are far beyond what our smartphone can ever hope to deliver. Well, namumuhay tayo ngayon sa mundo na sobrang mabilis ang takbo ng buhay. Sobrang ang bilis ng facing. Laging may bagong impormasyon at bihira tayong makaranas ng katahimikan. Laging abala ang ating isip. Pero ang nangyayari madalas, tayo ay malungkot, pagod ang ating mga kaluluwa. Itong quote na ito, na sinabi dito ni Reinke, it invites us to step away from the noise of the digital world and instead gaze upon the beauty of Christ with our minds and hearts so that we might become anchored and truly satisfied. Ito ay pagtawag sa atin na maghinay-hinay. Pagtawag sa atin na tumingin kay Jesus and find in Him what our tech-saturated lives cannot give. What our technology, what our gadgets cannot give. At makikita natin yun when we read and meditate upon the Word of God. Let us meditate Christ sa salita ng Diyos. Sa unang banda, labas kay Kristo, hindi naman talaga natin kayang unawain ang salita ng Diyos. Ito lang sabi ng Panginoon sa mga kumakalaban sa Kanya sa John 8 verse 47, whoever is of God hears the words of God. The reason why you do not hear them is that you are not of God. Hindi kayo kabilang sa Diyos. Narinig nila ang salita ng Panginoon. Narinig nila nagtuturo sa Jesus. Hindi sila mga bighe. Ngunit hindi nila ito maunawaan. Because the Word of God is spiritual. Without the guidance of the Holy Spirit, people cannot see things from God's perspective. Bakit? Dahil ang sabi sa 1 Corinthians 2 verse 14, the natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned.
Ang likas na tao ay tinatanggihan at itinuturing na kahangalan ng anumang nagmumula sa Espiritu ng Diyos. Ang mga umaasa lamang sa sariling pag-unawa at sabi nating pansariling katalinuhan ay kailanman hindi lubos na mauunawaan yung mga espiritual na katotohanan na ipinahayag ng Diyos sa kanyang salita patungkol sa kasalanan at kaligtasan. Hindi ba't ganyan ang sinabi sa Romans 8 verses 7 to 8? For the mind that is set on the flesh is hostile to God. For it does submit to God's law. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God. Ngunit salamat sa binanggit dito na word of truth in the person of Jesus Christ. Dahil sa ating pananampalataya sa Kanya, nagkaroon tayo ng access upang maunawaan ang salita ng Diyos. Dahil kay Kristo, ang banal na Espiritu ay nananangan sa atin. At sa tuwing babasahin ng salita ng Diyos, we have hope that we can understand it. Why? Because of the gospel. Because of the Holy Spirit na nag-i-illumine sa atin, na nagpapaliwanag. Who is our teacher? The Holy Spirit is illuminating us to understand the depth of the Word of God. We can now discern the things of God because the Holy Spirit is given to all of God's people. Pero hindi ito totoo sa iyo kung ikaw ay hindi pa sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Maharahil mayroon kang nauunawaan sa salita ng Diyos, ngunit ito ay limitado. At sa halip na magdulot ito ng kapakinabangan sa iyo, ito'y lalong magpapatigas ng iyong puso kung ito ay lagi mong tinatanggihan. Kailangang kumilos ng banal na Espiritu upang maunawaan mo ang salita ng Diyos at upang ito ay iyong matanggap para maunawaan mo yung kasalanan at yung inaalok na kaligtasan kay Kristo. Kaya kung ikaw ay wala pang pananampalataya sa Panginoong Hesus, maunawaan mo man yung history ng salita ng Diyos, maunawaan mo man yung ilang mga bagay dito, ngunit ito ay limitado sa iyong saklaw. Limitado sapagkat kahit kailanman, hindi mo mauunawaan yung kaligtasang inaalok o ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang hamon sa iyo, ikaw ay magsisi sa iyong mga kasalanan at sumampalataya sa Panginoong Hesus na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinarusakan hindi dahil sa kanyang sariling kasalanan, ngunit para sa kasalanan ng tao. Si Jesus na namatay, sa ikatlong araw siya'y nabuhay na muli at umakyat sa langit at naupo sa kanang trono ng Ama. At ang sabi ng salita ng Diyos, kung ikaw ay sasampalataya kay Jesus, hindi dahil sa sarili mong katuwiran, hindi dahil sa sarili mong gawa, kundi dahil sa pananampalatayang siya rin ang nagkaloob, ikaw ay maliligtas. Mapapatawad sa iyong mga kasalanan at bibigyan ng buhay na walang hanggan. And the Holy Spirit, yung banal na Espiritu, ay mananahan sa iyong puso. At pagbasa mo ng salita ng Diyos, ang lahat ay malinaw. You can perceive
you can discern the things of God because of the Holy Spirit na kumikilos sa iyo. Well, para sa mga mananampalataya, ang sabi dito, the Word of God is implanted to us. Though dati, tayo din na nasa kalagayan na tayo ay patay. We do not desire, we did not desire the Word of God. We did not love. Hindi natin mahal ang salita ng Diyos. But because of the gospel, ang sabi dito, the Word of God is implanted to us. Ngunit katulad ng isang halaman, ito ay nangangailangan ng patuloy din na o tulad ng isang halaman na nangangailangan ng patuloy na pag-aalaga dahil kapag hindi mo ito diniligan, ito ay malalanta at mamamatay. Gayon din naman, kung ang mga nakarinig ng salita ay hindi maglalaan ng pansin dito, hahantong sila sa spiritual na kamatayan. So sa pagbabasa natin salita ng Diyos, we have responsibility to work and we have to take time sa pag-aaral natin dito. Well, magaman maganda na andito ka sa church every Sunday, naririnig mo ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ngunit ang halaman ay hindi lalago kung isang beses mo lang sa isang linggo didiligan o aalagaan. That's why the command of Bible, yung utos ng Biblia, is you have to read and meditate the Word of God day and night. Yung may kaibigan ako sa Davao na kapag siya ay spiritually low, sabi mo, mababa yung kanyang spiritualidad, may term siyang ginagamit. Sabi niya, spiritual drought ako ngayon. Spiritually drought daw siya ng mga panahon na yon. Tagtuyot siya yung kanyang spiritualidad. I believe. Bakit nangyayari sa isang mananampalataya yung tagtuyot? Dahil hindi nadidiligan ng salita ng Diyos. Hindi tayo nagtitake time to read and study the Word of God. Kapag narinig at nabasa natin ang salita ng Diyos, ito ay magkakaroon ng bunga sa atin. Lalo na when we receive it with humility. Well, ang sabi dito, tanggapin natin yung salita ng Diyos with meekness, with humility. Well, ang ibig sabihin niyan ay teachability o handang magpasakop sa salita ng Diyos. Well, ang opposite nito ay yung pagdududa doon sa salita ng Diyos. Yung iba naman ay, ang ibig sabihin nito ay partial lang, yung tinatanggap sa salita ng Diyos. May pinipili lamang nila yung kanilang susundin. Meron nga, di ba, sabi, may pastor daw, nakita daw niya yung kabataan niya, yung Biblia ng kabataan niya. Sabi niya, ba't maraming mga black diyan sa highlight? Maganda sana may mga highlights yung Bible. Pero mga black, sabi niya. Sabi niya, kasi itong mga to, hindi para sa akin to. Kaya hindi ko sinusunod to. Hindi po ganoon. Hindi partial lamang yung dapat nating sundin sa salita ng Diyos. Hindi lamang yung aayon sa ating sariling paniniwala, aayon sa ating sariling pamumuhay na mag-agree sa atin. Ang sabi ni Warren Wiersbe, when you receive the word with meekness, you accept it, do not argue with it, and honor it as the word of God. You do not try to twist it to conform it to your thinking. Well, dito, sinabi ni James, the word of God is able to save your souls. Hindi ibig sabihin na ito yung
ah, yung justification, no? Ang tinutukoy dito is yung sanctification. Ang sabi nga, we are kept saved by o through the power of the word. Tayo ay inililigtas. 'Di ba? May tatlong aspect ng salvation, 'di ba? Yung justification, sanctification, and glorification. And yung tinutukoy dito is yung sanctification. Because God saved us, and God is saving us, and God will save us balang araw. Well, ang panlaban natin sa mga kasalanan that we are struggling with sa panahon ng sanctification na ito is none other than the Word of God. Dahil ang sabi ng psalmist sa 119 verse 11, I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Sa kabaliktaran, kapag hindi mo ini-store yung word ng Diyos sa iyong puso, ikaw ay nagkakasala. Sabi nga, kung ang isang tao hindi masaya sa salita ng Diyos, ang ginagawa niya ay kasalanan. So read the Word of God. Be quick to hear, slow to speak, and slow to anger. Every day with meekness, receive the word. Sabi ni John Piper. That is, every day be in the Bible. Breathe the Bible. Pero wag mong pigilan yung hininga mo from Monday to Saturday. But breathe every day. Ibig sabihin, you read the Word of God every day. Let us pray. Father, we thank you because you had given us your holy word. Dahil sa gospel, we can perceive, Panginoon, yung mga bagay dito. We can understand it sa tulong ng banal na Espiritu. And Lord, help us to read your word every day. Na hindi makipag-argue dito, na unawain ito, na pag-isipan ito, Panginoon, upang ito ay magkaroon ng kapakinabangan sa aming mga kaluluwa, especially sa aming paglakad, sa aming pananampalataya, hanggang sa pagdating ng aming Panginoong Jesus. May you give us a sufficient grace para ang mga salita ninyo, Panginoon, ay mai-apply po namin sa aming mga buhay at upang ito ay magdulot ng edification sa amin at maluwalhati po ang inyong dakilang pangalan. Maraming salamat po sa inyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.